we continue to talk about metacognition. Metacognition is thinking about thinking. Mahalaga ang metacognitive strategies kasi ang mga strategies na ito ay makakatulong para maging mas magaling tayo sa ating pag-aaral. Marami tayong strategies na pag-uusapan sa linggong ito, kaya panoorin nyo kami at sana ang mga strategies na ito ay makatulong sa inyong mga pag-aaral. Sama-sama tayong mag-aral, sama-sama tayong masayang gumawa ng homework. Theme of the week: thinking about thinking. Today's topic: reciprocal teaching or switch. Today's guest: Eileen Micaela Gabriel Magdael. Hi kids! Today we're learning another thinking strategy. The thinking strategy that we will talk about today is called reciprocal teaching. Naalala niyo ba yung switch? Switch is when the student becomes a teacher. Yun ang papractice namin mamaya ni Eileen. At ang aming pag-aaralan sa araw na ito ay math. We will review addition and subtraction math facts. Hi Eileen! Hello po. Ready ka na ba sa lesson natin for today? Opo. Opo. Ang ating pong pag-aaralan sa araw na ito ay, ano ang subject po? Anong subject? Plus Ang subject po ay math. Ano ang ating pag-aaralan today? math. Math po. At magre-review muna tayo pero bago yon, sabihin mo muna sa akin ang signs. Okay po? Ano ang sign na ito? Minus po. Minus. Minus is for what operation? Addition or subtraction? Subtraction. That's correct, subtraction. Pag nakita natin yung minus sign, yan ba ay put together or take away? Take away. Take away po, very good. Minus is for the operation subtraction, which means take away. And then, yung isa pa natin na pag-uusapan ay, ano naman itong sign na ito? Addition. Para sa addition. Ito ay para sa operation na addition, which ang sign na ito, ang tawag ay, letter P. Put together po. Ibig sabihin ay put together. Ano naman yung sign? Plus. Ano yung sign? Plus Plus. Very good. Okay? At sabi mo nga kanina, ano ang ibig sabihin po ng plus or addition? Put together. Put together. Very good. Tapos, kailangan mag-review muna tayo kasi mamaya gagawa tayo ng reviewer. Di ba po? Anong gagawin nga natin mamaya? Review. Reviewer ang gagawin natin. Gagawa tayo ng reviewer gamit ang gusto mong or yung interesado kang gawin. Di ba mahilig ka sa art? Opo. Opo, excited ka na ba? Opo. Opo, tayo ay gagawa ng isang art activity at sabay nun, tayo ay magre-review. Pero bago tayo mag-review ng iba pa nating lesson, tayo muna ay answer muna natin yung flashcards, okay? Lakasan mo ha, tapos dapat mabilis. 10 minus 5 equals? 5. 5. 3 minus 1 equals? 2. 2. 6 minus 1 equals? 5. 5. 5 minus 3 equals? 2. 2. Very good. 6 minus 5 equals? 1. 1. Good job. 11 minus 2 equals? 9. 9. Good job. 9 minus 5 equals? 4. 4. 5 minus 1 equals? 4. 4. 2 minus 0 equals? 2. 2. 9 minus 1 equals? 8. 8. Good job. Oh, yung isa namang set. And then, next one. 9 plus 1 equals? 10. 10. 1 plus 7 equals? 8 po. 8. 6 plus 2 equals? 6. Then count tayo ng 2. 6, 7, 8. 8. Good job. Next, 1 plus 4 equals? 5. 5. 2 plus 4 equals? 6. 6. 4 plus 4 equals? 8. 8. Last two, 1 plus 0 equals? 1. 1. And 5 plus 4 equals? 9. 9. Good job. Good job po. Up here. Practice ka pa po ng konti pa ha. So, bago namin pag-aralan ang thinking strategy na reciprocal teaching, ang ginawa muna namin ni Eileen ay ang rehearsal. Ibig sabihin nun ay practice. Gumamit kami ng flashcards para mag-review ng lesson na alam na niya. Ang ginamit namin sa flashcards ay addition and subtraction. At mamaya, gagamitin naman natin ang alam na ni Eileen tungkol sa addition at subtraction para gumawa ng isang art activity which can also be used as a reviewer for math.
We are now open for business. Open for Business with Cesar Vallejos. Every Sunday, 9 p.m. Sunday 25. Objectives of the episode. At the end of the episode, the viewers will learn about a thinking strategy called reciprocal teaching. The viewers will also learn about the partners of 10 and how this will help them in math mental computation. So today, we are still learning about metacognitive strategies. Metacognition means thinking about thinking. And we are learning about the thinking strategy called reciprocal teaching. Para rin itong switch. Pero, para magawa natin yun, kailangan gumawa muna tayo ng visual aid, di ba? Naalala nyo ba nung ginawa namin ng switch ni Claire? Ang ginawa ni Claire, siya yung nagturo at mayroon siyang visual aid. Sa araw naman na ito, ang magtuturo sa atin ay si Aileen. Pero, mag-review muna tayo ng mga math facts on addition and subtraction. Aileen, ano nga ba yung concern mo na sinabi mo sa akin kanina? Ate Sally, minsan po mahirap din po yung addition kasi subtraction. Oh, mas nahihirapan ka sa addition kaysa sa subtraction. Aba, yung ibang tao, alam mo, mas nadadalian sila sa addition, pero meron akong strategy na ituturo sa'yo. Okay po? Opo. Gusto mo po ba yon? Opo. Opo. Gagawa kasi tayo ng reviewer para mas maintindihan mo ang addition kaysa sa subtraction. Ang tawag natin dito ay partners of 10. Sabihin mo nga sa akin, partners of 10. Partners of 10. Alam mo ba kung ano yung mag-partner? Ibig sabihin, halimbawa, meron ako ditong color green, tsaka color green. Mag-partner sila. Bakit sila mag-partner? Parehas po ng kulay. Tama, mag-partner sila. Parehas sila ng kulay. O kaya, yung left at right. Mag-partner yun, di ba? Opo. Alam mo ba na meron ding dalawang numbers na magka-partner at ang sum nila o yung sagot nila ay 10. Okay? Sige nga, pakita mo nga sa akin yung 10 fingers mo. Bilangin natin yung 10 fingers mo. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayan. Yung ating pong 10 fingers, meron tayong tinatawag na partners of 10. Okay po? Sige po. Ang una ay 1. Ano nga, ilan nga ito? Pakita ko ng fingers mo. 1. 1. Ano ang ia-add natin sa 1 para maging 10? Ilan to? 9. 9. So, ano ang partners of 10? 1 at 9. sige nga, sabihin mo, 1 and 9. 1 and 9. Very good. Ano naman ang partner ng 2 para maging 10? 8. 8. 2 and 8. Sabihin mo nga po yun. 2 and 8. Sige. Yung isa naman kanina ulit. 1, 1 and 9. 1 and 9. and then, kasi nagre-rehearse tayo, nagpa-practice din tayo. Tapos, ano yung partner ng 2? 2 and 8. 8. Susunod naman po ay 3. Anong partner ng 3 para maging 10? 7 po. Very good. 3 and 7. 3 and 7. 3 and 7. 7. Good job. Ulit tayo sa 1. 1 and 9. 2 and 8. 8. 3 and 7. and then next partner. Partner of 4 para maging 10. 6. Very good. 4 and 6. 4 and 6. 6. And then 5 and 5. 5 and 5. 5. Very good. Ulitin natin 1 and 9. sabihin mo yung 1. 1 and 9. 2 and 8. 3 and 7. 4 and 6. 5 and 5. 6 and, baliktad naman, 6 and 4. 4. 7 and 5. 7 and 3. 7 and 3. 3. 8 and 2. 2.
9 and 1. 1. Dapat yun lang tatandaan natin yung partners of 10. Gagawa tayo ng reviewer para sa partners of 10. Mamaya, ipapakita ko sa iyo kung paano makakatulong sa iyo ang partners of 10 para maging mas mabilis ang pag-a-add. Okay po? Opo. Kasi magaling ka na sa subtraction eh. Kailangan gawin natin, ma-master naman natin yung addition. Okay po? Opo. Good job! So today, kids, we are learning a thinking strategy called reciprocal teaching. Pero mamaya, bago ako turuan ni Aileen tungkol sa facts na kanyang natutunan, gagawa muna kami ng reviewer. Yung reviewer na yon ang kanyang gagamitin para siya ay makapagturo sa akin ng partners of 10. Naalala niyo ba kung ano ang partners of 10? Sabayan niyo nga ako, 1 and 9, 2 and 8, 3 and 7, 4 and 6, 5 and 5, 6 and 4, 7 and 3, 8 and 2, 9 and 1, and 10 plus 0. Those are the partners of 10. Gagamitin namin yan mamaya ni Aileen para maging mas madali ang addition para sa kanya. Kada umaga, sarap ng umaga, magkakasama. Kada umaga, sarap ng umaga, magkakasama. Kada umaga. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25. Homework Hotline! Ate Sally, kailangan ko po ng tulong para maalala ang spelling rules, lalo na po yung may IE or EI. Ano po ang madaling paraan para mag-spell? Hi, April! Welcome to Homework Hotline. Ayon sa tanong mo, gusto mong malaman ang madaling paraan para spell, lalo na yung mga may IE or EI. Kailan ba ginagamit yun? Yun ang pag-uusapan natin ngayon sa Homework Hotline. April, bago ko sagutin ang tanong mo kung paano magiging mas madali ang spelling para sa iyo sa mga words na may IE o kaya EI, magsulat muna tayo ng iba't ibang mga salita. Unang isulat natin ay receive. Mag-spell tayo ha. R E C E I V E. Ang susunod nating spell ay believe. B E L I E V E. Ayan. Sumunod naman ay neighbor. N E I G H B O R. Ang susunod nating isa-spell ay thief. T H I E F. Ang susunod ay deceive. D E C E I V E. Isa na lang. Ang spell nating susunod ay relief. R E L I E F. Bilugan natin ang mga IE at EI. Yan. Nakikita mo ba yung EI dito? Sa believe naman, IE, neighbor, EI, thief, IE, deceive, EI, relief, IE. Ano napapansin mo, April? Ganito yan, April. Kapag ang EI o IE ay sumusunod sa letter C, ang gagamitin mo lagi ay EI. Tandaan na, pag C,
Para sa receive, tulad na rin ng receipt, R-E-C-E-I-P-P. Paano mo naman gagamitin ang IE? Syempre, kapag ito ay sumusunod sa hindi letter C. Halimbawa, letter L, sa believe, dapat ang gamitin ay IE. TH, sa thief, ang gagamitin ay IE. Sa relief, gagamitin ay IE kasi sumusunod siya sa letter L. Nako, Ate Sally, may isa pa tayong problema. Bakit kaya yung neighbor, hindi naman siya letter C, pero ang ginamit natin ay EI? Kasi, April, kapag ang EI ay may tunog na A at hindi E, magkaiba yun, di ba? Ang EI kasi sa receive ay may long E sound. E. Pero sa neighbor, ang EI kasama ang GH ay may tunog na long A sound. Kaya, gagamitin dyan ay EI. Nagets mo na ba? Sana nakatulong ako sa'yo. Salamat, April! Homework Hotline! Well, I'm Ate Sherry Lynn. I'm your Tito Efren! And I'm your Tita Cynthia. I'm your Chef Mads! Na nag-iimbita sa inyo tuwing Sabado at Linggo na laging subaybayan ang Ito ang Tahanan mula alas 8 hanggang alas 9 ng umaga dito lang sa Net 25. Meron din kaming Facebook page at YouTube channel. Like, share, and subscribe! Ito ang Tahanan! Let's get together. Sunday 25. Sunday 25. Today, we are learning another thinking strategy called reciprocal teaching. Ayan, gagawin na namin ni Aileen ang reciprocal teaching, kung saan siya naman ang magtuturo sa akin ng math facts na aming pinag-usapan kanina. Naalala niyo ba kung ano ang math facts na aming pinag-usapan? Tama, partners of 10. Yun ang i-review sa atin ni Aileen. Ready ka na, Aileen? Opo. Opo. Ate Sally, ako na po ba magtuturo? Ay, opo, ikaw na po ang magtuturo kasi ginagawa natin ay reciprocal teaching. Alam mo ba, Eileen, ang reciprocal teaching ay maganda para napapractice natin yung lesson na ating pinag-aaralan. At dahil ikaw na ang teacher, hawakan ko na lang yung visual aid mo. Ano nga ba ituturo mo sa akin ulit? Partners? Partners of 10. Tama, partners of 10. Sige, turo mo na sa akin yung partners of 10. 0 plus 10 equals 10. 1 plus 9 equals 10. 2 plus 8 equals 10. 10. Ayan. 3 plus 7 equals 10. 4 plus 6 equals 10. 5 plus 5 equals 10. 6 plus 4 equals 10. Konti na lang. 7 plus 3 equals 10.
8 plus 2 equals 10. 9 plus 1 equals 10. 10 plus 0 equals 10. Appear? Good job, Eileen. Teacher Eileen, good job. At tinuro mo sa akin ang partners of 10. Alam mo ba kung para saan ang partners of 10? Para saan po? Ang partners of 10 ay maganda sa ating pong pagpapractice ng mental computation. Lalo na sa addition. Di ba sabi mo sa akin kanina, medyo nalilito ka sa addition? Opo. Kaya ganito yung reviewer natin kasi para mabilis nating bubuklatin. Halimbawa, pag may kailangan ka, may gusto kang matandaan. Gusto mong tandaan kung ano nga ba yung 6 plus 4? Eh di gaganon mo lang ng konti. Ayan na. Ano nga yung 6 plus 4? 10. 10. Tama. Ang partner ng 6 para maging 10 ay 4. O, ready ka na? Ituturo ko sa'yo ha kung para saan niya ang partners of 10. Ang partners of 10 ay mahalaga pag nag-aaral tayo ng mental computation. For example, ang ina-add natin ay 12 plus 8. Yan. 12 plus 8. May nakikita ka bang partners of 10? Opo. Meron po. 2 plus 8 equals 10. 10. Very good. Itong 110 na to, anong katumbas niyan? 10. 10. Kaya, ibig sabihin yan, 10 plus 10 equals 20. very good, Aileen. 20. O, di ba? Isang tinginan lang, hindi mo na kailangang mag-regroup. 2 plus 8 ay 10. 10 plus 10 equals 20. Try natin isa pa. And then, halimbawa, sabihin naman natin, 34 plus 16. May nakikita ka bang partners of 10? Opo. Opo. Ano yung partners of 10 na nakikita mo? 4 at 6. 4 at 6. Very good. At itong 3 na to, ang katumbas niyan ay 30. 30. 30 plus 10 equals 40. 40. 40 plus 10 equals 50 po. very good. So, hindi na natin kailangang mag-add at mahaba na yung proseso ng pag-a-add. Kailangan lang nating tandaan kung ano yung partners of 10. Pero may tanong ako. Kanina, natanong mo rin yan sa akin kanina, nagpa-practice din tayo eh. Paano kapag walang partners of 10? Magbigay ka nga sa akin ng halimbawa. Halimbawa, sabihin ko ay 20, anong number? Sige, bigyan mo ko ng number. 20, 20s, ano kaya? 26 plus, sabihin natin, 35. May nakikita ka bang partners of 10? Wala po. Wala po, walang partners of 10. Pero, alam natin na ang partner ng 5 para maging 10 ay, anong partner ng 5? 5 po. 5 din. 5 plus 5 equals 10. 10. Kaya ang 6 ay mas malaki ng ilan kaysa sa 5? Isa po. Isa. Kaya ang 6 plus 5 ay ano po? Kung ang 5 plus 5 ay 10, ibig sabihin, ang 6 plus 5 ay 11. 11. Very good. Ilagay mo lang yun sa isip mo muna ha. 11. Ano to? Anong katumbas niyan? 2 tens ay 20 plus 3 tens na 30. 20 plus 30 equals 2 plus 3. 3. 5 po. 5. Lagyan natin ng tens. Gawin natin 5 tens. Ilan yon? 50. 50. 50 plus 11 ay 50 plus 11 po. 61 po. Very good! 61! Practicein pa natin yan, ha? At ibibigay natin din yan kanila, mommy, para ma-practice mo rin sa bahay. Diba? Mas mabilis mag-add kapag gumagamit ng, ano nga yun? Gumagamit ng partners of 10. Good job! So kids, today, we learned a lot of things. We learned about reciprocal teaching o tinatawag nating switch, kung saan ang estudyante ang magiging teacher. Kailangan nito para ma-practice ang mga lessons na pinag-aralan natin. Napag-aralan din natin ang tungkol sa partners of 10. Ang partners of 10 ay mahalaga upang maging magiling tayo sa mental computation, lalo na sa
addition. Sa susunod na pagkakataon, gagamitin naman natin ito sa subtraction. O mga bata, kung mayroon kayong tanong para sa aming homework hotline o kaya homework na gusto niyong tulungan namin kayo, send us an email at our email address. That's net25kids@gmail.com. Follow niyo rin kami sa Instagram at sa Twitter. Hanapin niyo lang ang Net25Kids. Like and share our Facebook page. That's Net25Kids sa facebook.com. Mga bata, sama-sama tayong mag-aral, sama-sama tayong masayang gumawa ng homework!